Alright mga tol, bigyan natin ng reaction video itong mainit na balita ngayong araw na ito. Mga tol, malamang marami sa inyo ang nakapanood na ng pag-aresto mga kapatid no, sa dating Pangulong Duterte pagbalik niya dito sa Pilipinas galing Hong Kong. Ang sabi nga rito sa teleradyo serbisyo, Palace confirms kumpirmado na Duterte arrest for crimes against humanity. Yun ang krimen na ginawa, isinampa sa kanya o ang binibintang sa kanya mga kapatid, no? So ito panoorin natin mula rito sa teleradyo serbisyo at mamaya rito sa GMA panoorin natin tong mga balitang lumabas ngayong araw na ito mga tol at bigyan natin to ng komentaryo at reaksyon. Nais ko ring hingan kayo mga kapatid ng inyong komentaryo, reaksyon kung ano ang inyong masasabi dito nga sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Mga tol, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Oo, puntahan naman natin ang area ng Malacanang. Naroon nagbabantay kanina pa si Christian Yosores. Christian. Tita Winnie at Rica, kinumpirma na ngayon ng Malacanang ang pag-i-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ngayon ng Presidential Communications Office, ayon sa Malacanang ay kaninang madaling araw ay natanggap ng Interpol Manila yung official copy ng warrant of arrest mula sa ICC. Ayon sa Malacanang, 9:20 ngayong umaga nang dumating si dating Pangulo Duterte at kanyang grupo sa Maynila mula nga sa Hong Kong sakay ng Cathay Pacific Flight CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain agad ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Ang dating Pangulo anya at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan ngayon at sinusuri ng mga doktor ng gobyerno. Siniguro din na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP ang nagpapatupad ng arrest warrant at tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, anya, ay nasa kustudiya na si Duterte na mga kinauukulan. Sa ngayon, Tita Winnie, ay inaabangan natin ang iba pang sasabihin ng Malacanang dahil ngayong umaga ay may nakaschedule na press briefing si Palace Press Officer Claire Castro. Walang sinabi. So ang panawagan nga rito ni Senator Bongo na in-interview din mga tol para sa kanilang mga taga-suporta huminahon. 'Di ba? Huminahon muna at ang sabi nga ng palasyo sana mga kapatid wag nang mangingialam ang mga taga-suporta o mga DDS dahil ito naman daw ay pagpapatupad lamang, 'di ba, ng inihahaing arrest warrant laban sa dating Pangulo mga kapatid, no? Pero ito kasi ang ICC ipinadaan nila sa Interpol. 'Di ba yung arrest warrant na yan. Yung ICC mga tol ay hindi na tayo miyembro diyan 'di ba? Tumiwalag na tayo diyan. So hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC pero kung ipapadaan sa Interpol, nasabi na yan dati ng palasyo, wala silang magagawa. Kasi ang Interpol mga kapatid, ang mga member niyan dito sa ating bansa mga tol, yung mga kapulisan. So ngayon, kaninang madaling araw daw ay natanggap na nila itong notice na to ng arrest warrant nga mula sa Interpol. Kaya ipinatupad na nila at pagdating ng dating Pangulo, mga tol, dito sa Pilipinas, galing ang Hong Kong, sinalubong na siya nitong CIDG para i-serve itong arrest warrant na to, crimes against humanity. Dahil nga doon sa mga kapatid, no, sa kanyang naging war against drugs o illegal drugs nitong kanyang administrasyon. Sabi, Christian, kung nasaan ang dating Pangulo? Limitado pa lamang yung impormasyon na binigay sa atin ng Palacio, Tita Winnie, at yan din siguro i-confirm natin mamaya kayo si Claire kung ano na yung latest na ibinaabot sa kalang detalye nito mga ating mga law enforcement agencies. Sige. Maraming salamat. Yan po si Christian Yosores mula Malacanang. At balik tayo rito sa teleradyo serbisyo, no, kaugnay nga mga kapatid sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Ang sabi rito mga kapatid, pamilya na mga biktima ng EJK, no, extrajudicial killing, no, na naging masaya daw o nagdiriwang sa pagkakaaresto mga kapatid dito kay dating Pangulong Duterte. Panoorin natin to mga kapatid mula rito sa teleradyo serbisyo. Ngayon po naibalita na po na nakabalik na po ng bansa si former President Rodrigo Duterte at kasama na nga po niya ang CIDG pero wala pa pong kumpirmasyon kung bakit niya kasama ang ating mga kapulisan. Tanungin ko na rin po kayo bilang magulang ng ilang mga EJK victims at ng grupo po ninyo. Ano po ang inyong sentimiento dito po sa mga nangyayari?
Yes, ma'am. Kaninang umaga rin po may nag-inform din po sa akin na yun na nga po si Duterte ay nasa airport na nga po at nahuli na daw po. Yun ang pagka-deliver po sa amin ng balita. Ay, siyempre po, yung bang bilang ina ng dalawang anak ko na biktima at bilang biktima ng mga pinaslang, sa ano ko po, yung personal ko po na damdamin, hindi ko po malaman naiyak nga po ako Yung sobrang ano po ba, yung sobrang excitement ko na sa tagal ng panahon, ito na yon na kumbaga matutupad na yung aming hinihiling na sana po ay tuluyan na siyang makulong, maparusahan at managot sa kanyang mga sa lahat ng mga krimen na ginawa niya. At yun naman po ang sinasabi niya na handa naman siyang harapin kung ano man ang mangyayari sa kanya. Yun nga ang sinabi niya sa Hong Kong kasi na inaantabayanan din po namin lahat ng mga ano po niya doon na mga ginagawa niya doon. Kaya ito po yung in-inform ko rin po ang Rise Up. Kaya sabi nga po ng Rise Up, sige po, mag-ano lang tayo, mag-antabay at magkakaroon. Siguro kami ngayong araw na ito ng pagtitipon para kumbaga mag-uusap kami kung ano yung dapat naming gawin dahil ito na nga po talagang iyan nga ang sinasabi namin na this is it. This is it. Pangyayari na ito na at sana hindi lang siya yung makulong lahat ng mga kasabwat niya. Ang sabi nga mga kapatid sa ibang balita, susunod na daw si Bato, mga tol, no? Alam nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte is talagang naging matindi ang laban, no? Against illegal drugs. At ang nababalitaan na natin, mga tol, madalas, di ba? Kung ang dati nababalitaan natin mga biktima ng rape, biktima ng mga, alam mo yung masasamang loob. Dito yung mga panahon niya, mga tol, ang nabibiktima, ang nababalita is yung mga pusher ako, wag tularan, yung mismong mga kampo ng mga masasama. Yun nga lang mga tol, may mga nabalita kasing pang-aabuso. Diba? Yung iba na pagbibintangan lang, hindi naman daw talaga siya kasama, hindi naman daw talaga sila kasali, na pagbibintangan at naging madugo talaga mga tol. Yung laban na yon ni dating Pangulong Duterte sa illegal na droga habang siya'y binabatikos mga tol dahil meron naman daw siyang mga matatalik na kaibigan, 'di ba, mga best friend at mga malalapit na tao na nai-issue o nasasangkot sa mga illegal na droga. Kumbaga, masyado kang naging matapang sa mga mamamayang Pilipino, sa mga maliliit na tao, samantalang ang mga kadikit mo, may mga kadikit mo nalilink sa'yo, mga drug lord naman mga tol. Yun ang sabi sa mga balita, no? Kaya talagang matindi mga kapatid ang pagtuligsa sa kanya, no, ng ICC, syempre, ng mga human rights, mga tol. At eto na nga, after ng napakahabang panahon, at matagal na rin naman tong iniintay ni Digong, di ba? Sabi niya nga, matagal niya nang hinihintay yan. Dumating na ang oras, mga tol, at dumating na rito sa Pilipinas o yung notice mula sa ICC Interpol, mga kapatid, ng pag-aresto nga dito sa dating Pangulong Duterte. Ito, panoorin pa natin yung ibang balita. Punta tayo rito, mga kapatid, sa GMA7. Ang sabi rito, FPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte na dumating galing Hong Kong, sinalubong ng PNP officials kasama ang Interpol. No, panoorin natin to. Mainit-init na balita, nakauwi na sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumalo sa isang pagtitipon sa Hong Kong nitong weekend. Sinalubong siya sa airport ng ilang opisyal ng Philippine National Police kasama ang Interpol. Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag ang eroplano lulan ang dating Pangulo. Matinding seguridad ang ipinatutupad sa NAIA sa kanyang pagdating. Namataan ng ilang opisyal gaya nila PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, representative mula sa Interpol at maging ang ilang kalyado ng dating Pangulo. Ang iba pang detalye ay hatid namin maya-maya. So ito, inaabangan nga mga kapatid yung live stream, no, dito sa Malacanang, yung pagsagot nga tungkol nga dito sa pagkakaaresto, no, sa dating Pangulo. Ang sabi nga ni PRRD, mga kapatid, haharapin niya
etong ICC arrest warrant. Wala naman daw siyang magagawa kung talagang ito ang nakatadhana para sa kanya. Wala naman daw siyang maling ginawa at ginawa niya lang ang mga bagay na ginawa niya nung siya ay presidente pa para din naman sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. No? Nilabanan niya ang illegal na droga, nilabanan niya mga masasamang loob at kung eto daw talaga ang nakatadhana para sa kanya, tatanggapin niya daw yan mga kapatid. No? So eto mga balita ngayon na binigyan natin ng reaction video. Ikaw, ano ang masasabi mo mga kapatid no, dito nga sa mainit na balitang to sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte mga kapatid? No? Pagbalik niya galing Hong Kong, sinalubong na agad siya ng PNP kasama ang Interpol mga tol at ngayon nga ay kinuha na siya mga tol no. Antabayan na natin yung mga balitang yan. Bilang isang Pilipino ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.